Kumusta muli mga kasolar? Panibagong unboxing at review na naman tayo ng solar charge controller. At ito yung brand na i-review natin ngayon, Anern. Hindi kaya naman tayo mapatanong dito ng, uy, bakit ganun? Bali ay nabili natin ito sa Shopee mga kasolar. At habang tinitingnan ko yung specification nito at yung screen display, ay nakita ko na meron siyang kamuka na isang brand ng solar charge controller. At yan yung physical appearance niya mga kasolar. Aluminum heatsink sa likod. Nandito sa right side yung kanyang specification. Bali ay 40 ampere ito, 12 and 24 volt system. Ang BOC ng solar panel ay 100 volts. Meron siyang branding or logo dito sa harapan sa itaas at dalawa lang yung kanyang button. At wala siyang USB charging port. At ito naman yung terminal port para sa wiring connection. Ito yung sa load output niya na may capacity na 20 ampere. Then yung sa battery at sa solar panel. At meron siyang temperature sensor dito. Intended siguro ito para sa mga bansang sobrang lamig. Mag-stop ang charging kung LiPo4 yung battery mo. Masisira kasi ito kapag chinarge ng sobrang lamig. At ito yung kanyang user manual. At yung guide para sa installation. At yan yung kanyang screen display mga kasolar. Bali ay colored siya. Ito yung indicator ng charging kapag connected ang solar panel. MPPT to battery. Walang arrow na nagbi-blink. At ganito naman kapag walang nakakonect na solar panel. Then kapag pinindot natin yung arrow sa kaliwa, unang lalabas yung temperature. Sunod ay charging current ng battery. Sunod ay discharging current sa load output. Then ito naman yung total AH na pumasok sa battery. At yung total AH na na-discharge sa load output. At ito naman yung main screen, yung may indicator ng battery voltage. Long press naman yung left arrow kapag mag-a-adjust ng parameter. Ito lang yung hindi ko nagustuhan dito mga kasolar. Walang indicator or label kung anong value yung mga lumalabas dito. Kailangan mo talagang tingnan yung user manual para hindi ka magkamali sa pagsiset ng parameter. Mas maganda sana kung may nakalagay kung anong stage ng charging ito. Ito yung magiging problema mo dito kapag naiwala mo yung user manual at hindi mo kabisado yung pagkakasunod-sunod ng parameter nito. At ito yung isang brand na kamukhang kamukha niya. Hindi nga lang ito colored. Mas naunang naglabas ng ganitong MPPT yung brand na ito kaysa dito sa Anern. At buksan din natin para makita na yung mga pyesa nito sa loob. Ito yung board ng kanyang LCD display. Ito yung kanyang mismong mga electronic components. Meron siyang dalawang malaking capacitor sa input side ng solar panel. Dalawa rin sa output papunta sa battery. At meron siyang dalawang inductor coil dito sa may upper part. Naka-screw mismo dito sa heatsink. Dahil nga umiinit kasi yung ganito. Sa mga nagtatanong kung anong value ng capacitor nito, dito sa input side ng solar panel ay 100 volts by 680 microfarad. Yung BOC ng solar panel na 100 volts ay hindi dapat isagad dito. At dito naman sa output side papunta sa battery, ang kanyang value ay 2200 microfarad by 35 volts. At meron siyang dalawang fuse na nakaparallel, 40 ampere ang bawat isa.
At tingnan din natin yung mga parts number ng MOSFET nito sa likod. Maganda naman yung pagkakalagay at pagkaka-install ng MOSFET nito dito sa mismong heatsink. At medyo nahirapan niya akong buklatin yung board dahil talagang dikit na dikit. At sa wakas ay natanggal na rin natin. Ito yung sa may input ng solar panel. Bali ay diode pala ito, hindi MOSFET. At kung hindi ako nagkakamali ay para ito sa reverse polarity protection. Nandyan nga sa screen yung specification ng piyesa na ito. Then sunod naman ay dito sa may part ng load output side. Ito yung nagko-control or pinakang switch ng load output. Bali ay 20 ampere lang pala yung specified na capacity ng load output nito. Mababasa natin yon dun sa user manual. At yan yung kanyang parts number mga kasolar. Nandyan na rin sa screen yung kanyang datasheet. At sa part na ito, habang tinitingnan ko mabuti ang mga piyesa nito, ay may napansin ako sa pagkakahinang ng mga paa ng MOSFET nito. Hindi maayos ang pagkakasolder nito. Masama pa nito ay hindi lang iisa or dalawa, hindi rin tatlo, kundi 7. Oo, 7 terminal ng mga MOSFET ang hindi maayos na nasolder. So paano nakalusot sa quality control nila yung ganitong klase ng soldering? Ibig lang sabihin ay mababa ang standard nila sa quality inspection at hindi man lang nila ito napansin. At sa part na ito ay inayos ko na nga lang at isinolder ng mabuti. At dito na tayo sa actual testing. Gagamit tayo ng constant power supply. Ito yung charge controller at ang voltage ng battery ngayon ay 13.2 volts. Then meron tayong wattmeter dito sa output side. Ito naman yung monitor ng battery natin. Sa ngayon ay naka-off pa yung output ng power supply natin. At i-turn on na natin. Ang voltage niya ay 21.6 at nakaset ito sa 1 ampere. Hintayin lang muna natin na mag-stabilize. .8 ampere ang reading ngayon sa charge controller. At dito sa power supply ay 0.57 ampere, 12.3 watts. Ang output reading naman ng wattmeter ay 0.85 amps. Pareho naman sa reading ng charge controller. .85 amps by 11.3 watts ang output power. Ang input power naman ay 12.3 watts. At i-adjust na natin pataas ang charge current. I-set muna natin sa 5 amperes. So wait lang natin saglit para mag-stabilize.
Ayaw pa rin tumaas mga ka-solar. Wait lang natin ng konti pa. Ayaw talaga, i-restart na lang natin itong power supply. Yun, tumaas na. Hintayin na lang natin na mag-stabilize. Ayun, 5 ampere, 98 watts. Dito sa charge controller ay 7.2 amperes ang reading niya. Then dito sa wattmeter ay 7.2 amperes din. 96 watts ang output power. At ang input power naman ay 100 watts. So 4 watts ang diferensya. So ibig sabihin ay around 96% ang efficiency. $7 amps lang ang reading dito sa battery monitor. Wala kasi itong decimal points. Di niya kayang basahin yung small current. At i-adjust pa natin pataas yung charging current niya. I-set natin sa 10 ampere. Dito sa charge controller, ang reading ay 14.4 amperes. At dito naman sa wattmeter ay 14.55 amperes. 197, 198 watts ang output power. At 206 watts naman ang input power. Kung i-compute natin yan, 198 divide 206 ay 0.96. So 96% ang efficiency. Same result kanina sa 100 watts input power. Kung ikukumpara natin itong PWM ng SRNE ay mas maganda pa kaysa dito sa MPPT ng Anern. At kung hindi nyo pa napanood yung video natin dito, ay ilalagay ko na lamang yung link dyan sa baba sa description area. Panoorin nyo na lamang po mga ka-solar.